tayo sa pangalawang bahagi. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay isang maiksing bahagi lang ng Ephesians chapter 1. At ito po ay mula sa verse 3 hanggang verse 8. Papupunan po ninyo. So, habang tinuturo ko po ito sa inyo, nais ko po tingnan rin niyo yung strategy o yung technique ng pagtuturo nito kasi what I normally teach you ay yung kapamaraanan po ng paglalagay ng outline sa mga talatang inyong itinuturo. So habang pinag-aaralan po natin yung content nung pinag-uusapan nating talata, nais ko pong pag-aralan din nyo kung paano tayo bumubuo ng mga sermon. At ito po ay isa sa pinakamabisang paraan para maging mas maliwanag sa mga tao ang pagtuturo ng salita ng Diyos. So, gagawin natin, punahin po ninyo, lalagyan ko ng i-underline ko yung mga keywords, tapos yung mga keywords na yun, gagawin nating outline. Pinakita ko na sa inyo last week, pero for the sake of those who missed it, ito na po yung pagkakataon para makuha ninyo ang strategy. Alright, once again, huwag natin kalilimutan na wala yan sa outline, di ba? Nasa pagkasi ng Banal na Espiritu Santo at sa kanyang paggabay sa atin, doon lang natin ito maunawaan ng lubos. Verse 3, all praise to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, underline the word blessed, with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So I praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Mula po dun sa mga in-underline natin ng mga words, bubuin po natin yung mensahe ng identity change. Gagawin natin to sa isang i-reformat po natin yung arrangement ng verses para makabuo tayo ng outline in alphabetical order. This time, walang rhyme. Nasa alphabetical order tayo. Musahan natin sa verse 5. Ang una nangyari ay tayo ay adopted into the family of God. Sa verse 3, be blessed. So adopted, blessed. Pangatlo, C, chosen, nasa verse 4. Okay? Tapos D, declared free, nasa verse 7. E, enriched, nasa verse 7 at 8. At forgiven, nasa verse 7 lamang. Okay? And then last, granted grace, nasa verse 6. So itong outline yan. Adopted, blessed, chosen, declared free, enriched, forgiven, granted grace. So pupuna po ninyo, wala akong idinagdag na cross-references dito sa outline na to, pero dadagdagan ko po yan kapag in-expound na natin yan point by point. So natapos natin yung last week yung adopted, tatapusin natin ngayon yung blessed, ibibigay ko sa inyo yung outline o yung manuscript ng chosen, declared free, enriched, forgiven kung hindi ko matapos ituro yan. But for tonight, pag-uusapan po natin yung salitang blessed. Palagi ko magandang pag-usapan to kasi maraming mga tao ay naghahanap ng blessing pero blessed na talaga sila. Itong talatang pag-usapan natin. Verse 3. God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Para maging maliwanag yan, gagawa tayo ng mga katanungan. Yung tanong na yon ang magiging paraan para maipaliwanag natin ang mga talatang ating binabasa. Okay? Unang tanong, ano bang ibig sabihin ng blessed? Pangalawang tanong, sino ang pinanggagalingan ng blessing? Pangatlong tanong, bakit tayo blines ng Panginoon o ng Diyos? Pang-apat na tanong, ano ang pinang-bless sa atin ng Diyos? Pang-limang tanong, saan natin matatagpuan ang mga blessing na yon? At pang-anim na tanong ay ano ang magiging dahilan para ma-forfeit o mapawalang silbi, mapawalang halaga ang mga blessing na inihanda na ng Diyos para sa atin. So sa mga gustong ituro ang mga panuntunan ito ng Diyos, nais ko lamang pong kunin o ituro sa inyo na the way that you extract from the verse itself ay pagtatanong. What, who, why, what, where. Nakita niyo po ba? Tinatanong ko yung talata na yon. Isang linya lang yan, pero you can actually extract a lot of information from that by simply asking some basic questions. Alright, so ito na po tayo. Sagutin natin isa-isa ha.
Letter A. Ano bang ibig sabihin ng blessed? Para maintindihan natin yan, kukunin natin ang tunay na kahulugan niya sa salitang Grego kung paano ito isinulat sa panahong isinusulat ito ni Apostol Pablo. Ang salitang blessed ay galing sa salitang Grego na Makarios. Yung mga taong pangalan Macario, ang ibig sabihin niya ay blessed. Yan, magandang ipangalan sa anak niyo yan. Ang ibig sabihin ay pinagpala, blessed, pasaya, enlarged, pinalaki, pinalawak. Ang pinakapaborito ko dito ay binigyang pabor. Yan. Favored. Yan ang pinakamahalaga. Pag sinasabi natin God bless you, sinasabi natin ang mga bagay na to. May you be fortunate. May you be happy. May you be enlarged. May your life be longer. Di ba? And may God favor you. Parang ganon. So, pag pinag-usapan natin yung salitang bless, marami tayong mga pakahulugan sa blessed. Halimbawa, physically, uy, ang ganda ng katawan mo ngayon ah. Ayan, blessed, di ba? Ang slim mo ngayon ah. Yan, blessed. O di kaya naman sa mga babae yung, ay, ang ganda ng kutis mo. Napaka-blessed mo naman magkaroon ng makinis na kutis. O napaka-blessed mo naman magkaroon ng ganyang kulay o anyo. So pag sinasabi ng mga tao yung salitang blessed, parang palaging pang-physical muna yung blessing, hindi ba? Pwede rin nating socially. Pwede sabihin natin, napaka-blessed mo naman socially. Okay? Paganda ang mga tao sa pamilya mo, marami kang mabubuting kaibigan. Siguro sinasabi ng mga asawa niyo, sinasabi ng mga tao sa inyo, mga pastor, ang bless mo naman, Mrs. Pastor. Ayan. Kasi pastor ang asawa mo. Ang pogi-pogi, ang gandang lalaki. Yan. Bless socially or napaka-bless mo, marami kang kaibigan. Yan. Para sa maraming tao, yun ibig sabihin, di ba? So physically and socially. Ito matindi, ito ang palaging nababanggit, di ba? Yung sa material blessing, yung mga tao may successful career, maganda ang trabaho, nabibili ang kanilang mga gusto, sabihin ng mga tao, buti ka pa, napaka-bless mo, may maganda kang trabaho, o napaka-bless mo, maraming tao sa church mo, pastor, na nagkakaloob ng kanilang mga tithes and offerings, bless kayo materially, napaka-bless nyo naman, meron kayong building, etc. etc. Now, hindi ko po gusto kayong i-discourage pero lahat ng mga blessing na ito, physically, socially, materially, kukupas din. Di ba? Hindi palaging unat ang balat mo, tatanda ka at kukulubot ka rin. Hindi palaging nandyan ang mga kaibigan mo, yung iba ay aalis din. Hindi palaging nandyan ang mga members ng church mo, yung iba, ayun, alam mo na ibig ko sabihin, bato-bato sa langit, tamaan na tawa, nawa tayong lahat. Materially, hindi lahat ng meron ka na bago, hindi lahat ng bagay ay nariyan forever. Yung mga bago mo, maluluma din. Bago yung kotse mo, mabubulok din, di ba? Ano mang bagay na meron ka, mawawala din. Tama sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 4:18. For the things we now see or we see now will soon be gone. Kapaliwanag naman yan. Ang mga bagay na nakikita nyo ngayon ay mawawala din isang araw. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng bagay may expiration date. Ito ang mga tatak na laging sa lahat ng gamit niyo sa bahay ay merong ganito. Hindi, walang nakikita. Best before, used by, and expires on. Alam niyo na yan, di ba? Nakita niyo sa lahat ng mga produkto yan sa supermarket. At maipaalala po natin sa bawat isa sa atin, ikaw din merong use by date. Ikaw din ay meron ka ng expiration date. At meron kang best before date na nakatatak na sa iyo. So, that's the unfortunate fate of everything here on earth. They will soon be gone. Now, grabe paalala, di ba? Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, turuan mo nga yung mga nagyayaman-yamanan dyan sa iyong paligid. Those who are rich in this world. Na huwag silang maging mayabang at huwag silang magtiwala sa kanilang pera na hindi mapagkakatiwalaan, unreliable. Ang kanilang pagkakatiwala ay dapat sa Diyos. Ito magandang sumunod na talata. Who richly gives us all we need for our enjoyment. Ayun naman pala. Ang pasasalamat ay sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng mga bagay para ma-enjoy. So si Lord, hindi KJ, gusto niya tayong mag-enjoy ng lahat. So ito ang shift. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see
will last forever. Yan ang kompletong talata sa 2 Corinthians 4:18. So, may mas mahalaga doon sa material things. Ito yung tinuturo natin sa ating mga tinuturoang disipulos. Okay? May mas mahalaga doon sa mga material things na yon. Ano yon? Yung things that we cannot see. Yun ang mga spiritual blessings. So tayo ay blessed not only physically, socially, materially, but more so spiritually. Ito ang binigay sa atin ng Panginoon. Spiritual blessings in the heavenly realms. So yan, ang unang tanong. Yun ang ibig sabihin ng blessed. Ibig sabihin ay pinagpala. At ang tunay na pagpapala ay mga bagay na di nakikita. Pangalawang tanong, saan ba nanggagaling ang blessing? O ayun sa talata. Yun pa rin. Nasa verse 3 pa rin. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. So ang blessing ay galing sa ating Ama mula sa langit. Siya ang ating source ng ating blessing. Ang ibig sabihin, tama ang sinabi ni Jesus Christ, kung wala ako ay wala rin tayong magagawa. Pero sa pagkakataon ito, nais ko pong i-cross-reference yung Deuteronomy 8 kasi ito yung napakahalagang talata na dapat nating ibinibigay sa ating mga dinidisciple. Deuteronomy 8, 10 talata, 10 verses mula sa verse 10 hanggang verse 20. Paalala rin sa bawat isa sa atin, ha? Mga lingkod ng Diyos. When you have eaten, ito sinabi ni Moses doon sa mga Israelita, okay? Doon sa paalaala bago sila pumasok sa lupang mangako. Sabi niya, ito ganito. When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. That is the time to be careful. Ayan, parang paalala ganito. Pag napupuno ka na ng maraming blessing sa paligid mo, yun ang time para maging careful. Yan. Paalala sa katabi, be careful. Ayan. Beware that in your plenty, you do not forget the Lord your God and disobey His commands, regulations, decrees that I am giving you today. Yan, pinapaalalahanan ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tao ng Diyos. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herds have become very large and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Dalawang beses, be careful. Okay. Bakit? Be careful. Do not become proud and forget the Lord your God. Ito magandang sermon nito eh. Huwag kang magyayabang at huwag mong kalimutan ang iyong Panginoon. Yan. And then, pagkatapos po nito, sa inyong mga Bible, hindi ko na i-enumerate, binanggit ni Lord yan, o binanggit ni Moses, yung mga kanilang pinagdaanan, mga blessing, mga pagtawid doon sa Red Sea, pagbigay ng mana, at lahat ng mga pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Tapos sabi niya, He did this so you would never say to yourself, I have achieved this wealth on my own strength and energy. Remember the Lord your God, He is the one who gave you the power to be successful. Ako, magandang paalala yan sa mga tinuturuan natin sa church, hindi ba? So, ang key point dyan ay ito. Meron pa pala, may warning. Last warning. I assure you of this, if you ever forget the Lord your God and follow other gods, worshiping and bowing down to them, you will certainly be destroyed if you refuse to obey the Lord your God. Alright, karugtong po doon sa ating pinag-usapan last week, paki-encircle po ninyo sa inyong mga Bible yung salitang gods. Gods yan, ha? Hindi God lang. So, meron tayong capital letter G, God, at meron tayong small g, gods. So, meron talagang other gods na binabanggit sa banal na kasulatan. Alright, so key points mula po dun sa point number 2. Ito ang paalaala na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Pangalawa, siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang magtagumpay. Dahil doon, dapat lagi nating i-express yung ating gratitude o pasasalamat sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. At kung siya ay ating kalimutan at hindi natin tupdin ang kanyang pinag-uutos, destruction follows those who are proud. Ayun. Makita niya ba? Okay, simple-simple ang hugot, hindi ba? Simple lang. Okay. Pangatlong tanong, mabilis naman niya. So, alam na natin ibig sabihin ng blessed, ibig sabihin ay favored, at ang blessing na binibigay ni Lord ay spiritual blessing.
Ang source ng blessing ay ang Ama sa langit. Tanong, pangatlo, bakit tayo blines ng Diyos? Why did God bless us? Doon pa rin sa verse 3. Ang sagot ay nandoon. God blessed us because we are in Christ. Napupuna-puna ba ninyo kung gaano kayaman itong isang verse na to? Because we are united in Christ or with Christ. Maganda to. To simplify this, sinasabi niya, blessed ka kasi ikaw ay na kay Kristo. Yan ang ibig sabihin niyan. We can simply say that we are blessed because we are in Christ. So let me clarify this. Hindi po ito blank check na pwedeng i-claim ng lahat ng tao. Hindi lahat ng tao blessed. Tingnan niyo ang connection. Blessed are those who are united. Underline niyo yung salitang united. Yun ang sinabi ni Jesus Christ mismo. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Isa-isa natin muli itong cross-reference na ito kasi napakahalaga po nito. If you, ang tawag dyan ay conditional clause. Ang ibig sabihin, kondisyon. Kung ikaw ay mananatili. Diba? Kung ikaw ay mananatili. Okay? Yun ang kondisyon. Mananatili. Kanino? Kay Kristo. Hindi sa denominasyon, hindi sa church, hindi sa relihiyon, kundi sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Remain, ang ibig sabihin ng remain ay manatiling nakikipagkaisa. Okay? Nananatili sa kanyang domain, which I will be explaining in a short while. Ibig sabihin, you willfully decide to remain. Okay? In me ay location, di ba? In me, ibig sabihin sa perimeter ko, within my bounds, where the blessings continue to flow. And then he says, ask whatever you wish. Siyempre, kapag nando ka sa perimeter ni Lord, ang hihilingin mo, yung mga bagay na ayon sa kanyang kalooban, hindi ba? Ask whatever you wish at ang kanyang assurance, and it will be done for you. Yan ang assurance ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. So tanong, gusto mo bang ma-bless? Di ba? Gusto mo ma-bless? O di, be united with Christ. Laging makapagkaisa. So ipinagkaisa na tayo ng Ama. Okay? Kay Kristo. Si Kristo mismo ang gumawa ng aksyon para ialay ang kanyang sarili. Tayo ay dapat manatili naman sa Kanya. So we have been united, stay united. Yon ang ibig sabihin ng talatang yan. What did God bless us with? Yan. So, liliwanagin natin kung ano yung pinambless ni Lord. Spiritual blessing ang ibinigay niya. Do totoo na pinibigyan tayo ng Diyos ng mga material blessing, ng physical blessing, ng social blessing. Pero ang totoong blessing na pinag-uusapan dito ay spiritual blessing. Every spiritual blessing. So itong punto, God may not give us all the material things that we would wish to have, but He has already given us every spiritual blessing. Kahit na hindi mo wini-wish, binigay na sa'yo. Grabe. Ano bang ibig sabihin niyang spiritual blessing na yan? Material ba yan? Nahahawakan ba yan? We'll do for a cross-reference. Tingnan natin ang sinabi ni Apostle Pedro sa pangalawang Pedro 1:3. By God's divine power, or God's divine power has given us everything. Ito naman everything. Everything, lahat ng ating kailangan para sa isang makadiyos na pamumuhay. Papaano? Sa pamamagitan ng kaalaman. Through the knowledge of Him. Kaalaman tungkol kay Kristo na tumawag sa atin by His own glory and goodness. Tanong, ano po ba yung spiritual blessing na yan? Itong simpleng sagot. Enlightenment. Ang spiritual blessing na pinag-uusapan dito ay pagkakaroon ng malinaw na kaisipan. Kasi pag malinaw ang isip mo, tatama ang desisyon mo. Di ka makikipag-away. Di ba? Kukonsulta ka sa Diyos. Di ka gagawa ng mga palpak na desisyon kasi yun ay part ng spiritual blessing. So, our understanding got enlightened, ang ibig sabihin, wala na tayo sa kadiliman. Nasa kaliwanagan na tayo.
Yung ating congested na utak, di ba? Laging masikip, punong-puno, okay? Nagulong-gulo, litong-lito, hindi na tayo nako-confuse. Dapat, hindi ba? Okay. And then we begin to see things from God's divine perspective. Ang ibig sabihin nitong enlighten ka, lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa church mo, sa ministry mo, hindi mo yan ini-interpret sa maling kapamaraanan. You always interpret that not from a human point of view, but from God's point of view. May itinuturo sa akin si Lord. Yan ang gusto kong matutunan sa pagkakataong ito na dumadaan ako sa ganitong uri ng pagsubok. Dumadaan ba ka sa mga pagsubok din sa church? Meron bang mga nang-aaway sa inyo? Meron ba mga taong gumugulo sa inyo? Mga namimintas at kung ano-ano ang mga pinagsasabi? Kasama yan sa iyong bonus. Nais ko pong dagdagan pa ng cross-reference para maging mas maliwanag. Ano ang kailangan natin? Spiritual knowledge. Yan ang blessing na binibigay ni Lord. Sa pangalawang Korinto, ikalawang kabanata, talatang 10 hanggang 12, ito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. Yan. So ang Diyos ay nagbibigay ng revelation sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. For His Spirit searches out everything and shows us, kita niyo to? The Spirit searches everything. Sinusuri niya ang lahat ng bagay na pumapasok sa iyong mga kaisipan, sa ating mga kaisipan, at ipinapakita sa atin yung mga lihim, mga misteryo, deep secret. So, ibig sabihin, si Lord nagbibigay ng impormasyon sa atin. Yan ang kasama sa enlightenment. Tuloy natin. Pinaliwanag niya further. Sabi niya, no one knows a person's thoughts. Wala nakakaalam ng isip mo bilang tao maliban sa iyong sarili. Tama? Yung sariling espiritu. Ganun din sa Diyos. God's thought. No one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's spirit, not the world's spirit. So we can know, underline the word know, know the wonderful things God has freely given us. Familiar ba sa inyo yung wonderful things? Di ba yan din yung nasa Acts chapter 2 verse 11? Nung dumating ang Banal na Espiritu Santo, lumabas sila doon sa silid, sa upper room. Pagkatapos, ano sinasabi nila? They were sharing to them, doon sa mga di mananampalataya, the wonderful things that God has done for them. So yun din ang pinag-uusapan dito. So, yung tanong, ano ang pinambless sa atin ng Panginoon? All spiritual blessings. Ano ang nilalaman ng lahat ng spiritual blessings na yon? Enlightenment, kaliwanagan sa magitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya kapag kayo'y nagtatampo, nalilito, gusto na mag-resign, ayaw na sa ministry dahil may mga umaaway, hindi nyo pinapakinggan ang sinasabi ng Holy Spirit sa inyo. Di ba? Meron siyang mga secrets na gusto na niyang ipaalam sa atin. Kaya maging handang makinig. Tuloyan natin. Nasa pang-5 tanong na tayo. Bilis natin, di ba? Alright. Where can we find those blessings? Nasa may blessings yan? Ito medyo mahirap na part ito. The blessings are in the heavenly realms. Yan ay bagay na hindi nyo masyadong pinapansin kasi yan ay mahirap intindihin. Ngayon, pag pinag-usapan kasi yung heavenly realms o spirit realms o unseen realm, syempre, pag tinitingnan natin yan, ano yan? Sa heaven ba yan? Hindi. Kasi, for lack of better term, ginamit yung heavenly realms. Heavenly realms means it's the world of the spirits. Nasa mundo ng espiritu. So, parang ipaliwanag natin sa pinakasimpleng paraan, which is very hard to do. Kasi, bibigyan ko kayo ng mas malalim pang study tungkol sa heavenly realms kasi yun ang hinahanda ko para mailatag ko sa inyo ng malinaw na malinaw yan tungkol sa heavenly realms. Pero for now, hindi tayo mag-i-elaborate ng ganyan. Ang pinag-usapan natin dito ay paano natin ito maituturo sa mga dinidisciple natin. So pag-usapan natin ito. Ang heavenly realms ay isang dominion, mundo ng espiritu. So tayo ay meron tayong dalawang realm na tinitirhan. Nasa physical realm tayo, but at the same time, nasa spiritual realm tayo.
Nung tayo po ay kumilala sa Panginoon, ipinasok niya tayo doon sa heavenly realm. Naalala nyo, dahil sabi ni Apostle Pablo, He made us sit together with Him in the heavenly realms. Nakaupo ka na doon sa loob ng heavenly realms dahil nga kasama mo na o nakipagkaisa ka na kay Kristo. Siguro ang pinakamadaling paraan para maintindihan ito ay ipakilala ko sa inyo ang kapangyarihan ng Iron Dome ng Israel. Ang gandang illustration nito. Alam niyo po ba kung bakit hindi natatalo ang Israel ng kanyang mga kaaway? Dahil meron silang tinatawag na Iron Dome. Ang Iron Dome ay invisible dome. Ang dome kasi parang, kuneta Astrodome, di ba? Ibig sabihin may takip, merong bubong. Ang Israel ay meron parang invisible na bubong. Ang tawag diyan ay Iron Dome. Ganito yan, ganitong operation yan. Meron po sa buong bansa ng Israel, maliit lang naman kasi yung bansa na yon, na mga radar system unit na tinatawag. Kapag nagpadala ng, diyan, kita nyo naman, pag nagpadala ang mga Arabo, yung mga Hamas, ng missile mula dito, pag lumabas yung missile mula sa rocket launcher nila, dito pa lang, babasahin itong radar system na to at makikipag-usap itong radar system dito sa control center. Itong control center magdi-decide kung yung projectile ay lalanding yung rocket, kung lalanding yan sa maraming tao o lalanding sa tubig o sa desierto. Kapag na-determine itong computer dito na ito'y lalanding sa maraming tao, kakausapin niya yung firing unit na tinatawag. Mag-uusap-usap itong tatlo na to. At magpapadala itong missile firing unit ng missile para sagupain sa ere yung incoming projectile. Galing, ano? Therefore, hindi makakalanding yan doon sa target. Sasagupain na yan ng missile ng Israel sa ere. So, ganyan na magiging itsura niyan. Yan. Paglabas ng rocket, ito yung tinatawag na battery. Battery yan kasi punong-puno yan ng mga rocket. Lumalabas yan. Walang taong nagpapaandar yan. Automatic yan. Pag nabasa sa radar na merong threat, lilipad yung rocket na yan. So, ganito ang mangyari niya sa ere. Sasagupain yan. And by the way, hindi po diretso ang lipad niyan. Kung saan tumakbo yung missile, hahabulin niya. Kaya malikot yan. Parang naghahabulan sila doon sa ere. Ganyan ang itsura niya sa close-up para makita po ninyo. At yan ay suportado ng United States of America. Yan ang itsura niya sa gabi. Para kayo nanonood ng fireworks. Ano ang koneksyon nito sa pinag-uusapan natin ngayong gabi? Ang heavenly realms ay parang Iron Dome. Yan ang God's domain. Di ba? Doon sa loob dome na yon, loob ng dome, protektado ka. Ganda, di ba? Poprotektahan ka ng Diyos habang nasa loob ka ng dome na yon. Pag wala ka sa loob ng dome na yon, alam mo nang mangyayari, matatamaan ka ng kalaban. So ang blessings ng Panginoon ay available sa bawat isa sa atin 24/7 kapag tayo ay nakapaloob dyan sa dome na yan. Katulad ng mga offers na binibigay sa inyo ng kung sino-sino, merong laging nakadugtong na tinatawag nilang conditions apply. Conditions apply. Laging may nakadikit na kondisyon. At ang kondisyon ay remain. Yun ang kondisyon doon. So, huwag natin kalilimutan. Nasa loob ng heavenly realms, doon sa dome, kung saan nandoon ang proteksyon at kamay at kapangyarihan ng Diyos, lagi kang protektado. Parang ganyan. We are blessed under God's hands, the ultimate Iron Dome. Yung kamay ng Diyos nandyan. Pag umalis ka dyan, wala na dyan ang kamay ng Diyos. Umalis ka So, lagi kang mananatili sa ilalim ng kanyang blessing. Amen? Ulit tanong.
What will forfeit those blessings? Nakita niyo po ba? Pwede ko ipaliwanag yon in a theological manner. Pero pinili ko pong gamitin itong illustration na to para pasok na kagad. Bago pa natin makuha yung theological reference nito, wag muna tayong magpaka-theologian. Sagutin po natin ito sa isang simple at practical na kapamaraanan. Lahat tayo ay nasa heavenly realms. Sa loob ng heavenly realms ay merong hand of protection. Manatili ka sa hand of protection ni Lord, di ka masasaktan. Kaya ang huling tanong, what will forfeit those blessings? Kailan naman mo forfeit yung blessing na yun? Nakita niyo na ba? Nakita na ba kayo ng signal na ganito? Ang tawag dyan ay low signal. Ano ba yung ibig sabihin ng low signal? Dahil pag nakakita ka ng low signal, sabi ng mga eksperto, the primary factor that impacts your signal strength is your distance from the cell tower. Kaya mahina ang signal, malayo ka sa tower. Mas malayo ka sa tower, mas mahina ang signal, mas mahina ang connection. Yun ang problema. Pag humina ang koneksyon, di ka makakontak kay bossing. Yan ang problema. Kaya sabi, if you remain in me and my words remain in you. Diba? I-replace natin yung John 15:5. Ulitin natin, pero iibahin natin ang sinabi. Connect and remain connected. Di ba mas simple yan? Connect and remain. Kinonect ka na ni Lord, manatili kang nakakonect. Mayroon naman tayo diyang human responsibility, di ba? Divine responsibility, God connected you already with Him. Your responsibility, remain connected with Him. Kadali namang ibig sabihin niyan. So, mayroon na naman siyang two parts. Stay within the dome. Yun ang ibig sabihin niyan. Ano yun? Within God's domain to get a clear signal and enjoy the blessings that have been reserved for you. Ang ibig sabihin niyan, huwag kang masyadong lalayo. Pag lumalayo ka, mawawala mo yung protection. So, if you go too far, you will have poor connection. And then, you will lose the protection. Pamagandang rhyme yan, di ba? Poor connection, lose the protection. So, pag bumanat na mga missile ng kaaway, yari ka na. Diba? Tatamaan ka niyan. Dagdagan natin. Doon sa loob ng dome, merong isusuot para hindi ka tatamaan ng mga fiery missiles ng kalaban. Diba? Wala. Paalala ha, don't go too far from the tower. Wag masyadong lalayo. Minsan yung kabisihan sa ministry, too far from the tower. Yan ha, nag-i-minister ba sa inyo yung salitang yan? Yung masyadong busy, masyadong maraming Bible study, masyadong maraming pinagkakaabalahan. Too far. May isusuot doon sa loob ng dome. Ito ang huling screen, huling slide. Put on the full armor of God so that you can take a stand against the devil's schemes. Ang ibig sabihin, meron nga pala talagang kalaban. Hindi ba? Nandoon na tayo sa loob ng domain pero meron pa rin babanat mula doon sa labas. Ano yon? Di ba sabi ni Apostol Pablo, may mga fiery darts of the wicked? Ano yung fiery darts na yun? Bakit pinafire ka? Kasi nga, hindi ka na nila maahawakan pero kaya ka pa nilang tuksuhin. Yun ang kaibahan. Hindi ka mahawakan pero kaya kang tuksuhin. At kapag ikaw ay natukso, malalaglag ka rin. Yan ang problema kapag tayo ay masyadong malayo sa Panginoon. So kapit-bisig, manatiling nagpapaalalahanan sa bawat isa at huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay laging nagbabantay sa bawat isa sa atin. So minsan pa, alam na natin ang dapat nating gawin. Nandiyan na ang lahat ng katanungan at nandiyan rin ang lahat ng kasagutan. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay lagi nating kasama. Ilang po aking paalala sa inyo ngayong gabi. Ito po inyong kaibigan, Kuya Ray lamang po ng Clementorship mula dito sa Sydney, Australia. Magandang gabi po sa inyong lahat.